Balikan ko si Amo, 7:15. Ayan. Ayan. Para magustuhan niya. So, ngayon guys, it's 7 o'clock. So, i-touch ko na yung machine ni Madam. 7 o'clock! Let's take it out! So, meron akong dalang binili ng anak ko sa Filipino restaurant kagabi. Kasi off ko kahapon. So, ito ang ating ipapakain kung magustuhan ng ating amo. Kasi, I cannot decide for her. So, I'm gonna show her because they mix it. I don't know. I hope she likes it. And then, ito rin, niluto ng aking daughter-in-law, Mikay. At ito ang aking in-order kasi it's one package. So, tingnan natin. But I have to separate kasi ayokong makita ng amo ko na ganyan ang looks kasi baka sabihin niya kinakain ko pero hindi ko kinakain guys kasi plano ko talagang ibigay sa kanya. So, ano na po yung container? Ilagay ko dito bago ko ipakita sa kanya kasi hindi naman magandang tingnan kung ganito, diba? Malinis ang kamay ko guys. I wash my hands. So, magustuhan niya to kasi hindi oily. Ayaw niya ng oily eh. Reklamo siya sa dala ni Ate Carmela kasi oily daw. So, tingnan natin kung magustuhan niya. So, she said she'll try this. So, initin natin para magustuhan niya. Init natin ng 1 minute. At saka, ito. Kasi ayaw niya ng oily. Mubo na gano'n akong buhok, guys. It's really mubo. So, that's life. It's been 2 days na hindi ako kumakain ng rice. Ano lang ang kinakain ko. Ito ang kinakain ko kanina. Pakita ko sa inyo, guys. Nagiging mindful na ako sa kinakain ko kasi ayokong kasi kailangan ko pang magpa-MRI. So, ito ang aking niluto kanina. Asparagus and mushroom. Yun ang alternative ko sa rice at saka grilled chicken. So, nainit ko na. Nainit ko na yung noodles. So, ito na namang spaghetti. Initin natin para magustuhan ng ating amo. Kasi kaming mga caregiver, pag lalo na si Ate Carmela, she only comes here once a day, 24 hours. Tapos si Ate Terry, nagtrabaho din siya dito ng Friday. So, ako ng Friday at saka Tuesday. So, nandito sila. And, masarap tong pansit kasi natikman ko ito kagabi. Maliit lang kinakain ko. So, tingnan natin kung magustuhan. Tapos, ibigay ko sa matandang lalaki yung spaghetti. Diba?
Nakalimutan kong mag-video kahapon. Kasama ko ang mami ko. Napunta kami sa doktor. Binasa yung result ng aking CT scan. Meron akong bukol sa aking liver, pero benign naman. Tapos may fatty liver ako. So, alam niyo na, napaka-abusive ko sa pagkain. Talagang overeat talaga ako sa Pilipinas noong last time. Pero iwan ko, limited talaga lang kinakain ko nung nitong mga the last 2 years na uwi ko. Maraming pagkain sa bahay, guys, pero nilimit talaga kaming dalawa ni Adonis. Kaya nga most of the time pagkakain kami, isang plato lang talaga. Tapos banana, saging na saba. Tapos pero iwan ko bakit ganun pa rin. Yun ang problema. So, kasi nga spaghetti, tingnan natin kung magustuhan ng ating amo. So, ibibigay ko to sa kanya. Tapos, so, tingnan natin. Sana magustuhan. Kasi hindi ko talaga kinakain lahat ng in-order ko. $15 to. Isang ganito, pansit, egg roll, at saka beef stick. $15. In-order ko sa anak ko. Kasi para naman maiba ang kakainin ng ating amo, di ba? Kailangan natin maging healthy na. Talagang advice ko talaga sa inyo lahat. Stay healthy. So, ang amo ko na namang lalaki ang aking bigyan ng dinner. Sana magustuhan niya ang aking ibibigay sa kanya. So, I'm gonna give him a little bit of spaghetti. Tapos, a little bit of rice. A little bit of noodles. Tingnan natin pag magustuhan niya. Guys. So, kumusta na po ang lahat? Kumusta na po? I hope everybody's watching the impeachment hearing kasi may pakialam po tayo mga Pilipino. Kasi tayo ninakawan. We need to be mindful sa lahat ng mga pangyayari dyan sa Philippines. Ako, ma-high blood talaga po every time I open my Facebook at YouTube. Kasi ang daming tanga talaga. Talagang ang daming nagsusuporta ng bangag. Oh my gosh. I don't like that. Hindi man tayo tanga. Hindi tayo mga bobo, mga Pilipino. Diba? So, bigyan natin siya ng rice. A little bit of rice. Iwan ko kung ibibigay ko sa kanya to. I don't know. Pero ibibigay ko niya to maliliit. I-slice ko lang kasi nga may fat. May fat. So, ayoko naman bigyan ng fat ang husband. So, tingnan natin if he likes it. So you're gonna be eating Filipino food today. Filipino food. Beef. Oh, it's spaghetti, rice, and noodle. Yeah. Try it. Maybe you like it. I hope you like it. Yeah.
Do you think you like it? Fine. Yeah, I've had some. You know, it's all it's going to So, that's Filipino food. This is spaghetti, Yeah, that's noodles, and this is beef steak. We call it beef steak in Filipino. Yeah. So, enjoy! Pinin ko itong mango. Ang sarap, guys. Yes! Init ko yung pansit. Nilagyan ng a little bit water. Ang mahal nitong mangga, guys. So, dalawa lang yung binili ko kasi today and tomorrow ako dito mag 24 hours. 24 hours ako today and tomorrow. Kain muna tayo. I-check ko yung plants kung if Carmela did she water the plants yesterday? Your spoon? You don't have a spoon? Yeah. Did she water the plants yesterday? Carmela? Did you water the plants? Plants. Mm-hmm. What kind of plants? Outside. No. No? Okay, I'm I gonna... see what you mean. Yeah, I'm gonna go check. Water. So, Yeah, the rain was but not yesterday. tapos itong aking morning. Ito at saka avocado. Ang aking breakfast. Probably not. Yeah. Talagang... Sarap. Check natin ang plants. Sa labas tayo, i-check lang natin yung flowers kung nag-ano, if she water them. Because of the wind at saka yung tornado, kinukuha ko tong mga ganito. Kinukuha ko to. So, it's wet. So, yan. Yan. Pinuputol ko yung mga ganun. So, kukunin ko yung scissors. Yeah. Hindi naman ako perfect na ano sa flowers, pero try my best na ano yung tinuturo sa akin ng amo ko noon. Yeah, pinuputol ko itong paslant para mag ano pa siya. Yeah. Pinuputol ko yung mga ganyan. Kasi hindi na talaga yan mabubuhay. So itong mga ganito, kinukuha ko to. Kinukuha ko siya. Kasi nga, hindi na yan maano, hindi na yan mag-open. Maybe it's too much heat. Iwan ko, nakalimutan ko magtanong kay Ate Carmela kung inano yan, pero may tubig naman, so siguro umulan kagabi or whatever, pero ano pa, mabasa pa ang ano, soil. So kinukuha ko to para mag-ano na naman sila, lalabas na naman yung ano. Yeah. Ito na-learn ko sa amo ko noon. Kasi dementia yung mama niya, ay may cancer. So pag lumalabas kami ng hapon, pag hindi na masyadong mainit, tinutulungan ko siyang, binigyan siya namin ng task. Tapos tinutulungan ko siya para ma-divert yung mind niya ba. Kasi yung cancer niya, tapos dementia niya, nag-start na rin yung dementia, di ba? Awa nga ako nun. Mahal ko yun. Ano lang yung anak, luka-luka.
may depression din ang anak. Pero not treated kasi wala raw siyang time. Okay lang naman daw siya, pero nagsalita siya sa sarili niya. Pero ako, nagsalita ako ngayon nag-video ako. So, hindi ako sira. Yeah. So, itong ginagawa ko just to save the flowers. Tapos, iniipon ko. Lagay dito. Ayan. Lagyan na ng mga ano. So, hindi naman ako perfect na nag-ano. Pero, I try my best. Para yun lang talaga ang happiness ng amo namin eh. So, tingnan natin to. Kasi ito ang bigay ng anak niya. Oh. Inakat ko yung patay na leaves. Ang ganda na, diba? Super ganda. Super ganda. Kaya I'm really praying and hoping na maging okay siya. Diba? Kasi bigayan ng anak niya. She said she would be sad kung mamamatay. So, Mother's Day. Nung Mother's Day binigay. So yun lang guys. Ang aking makikita nyo dito. Ito ang kanilang patio. So, pwede siya mag-party. May barbecue doon. May table. So, napakaganda ang outside. So, tapusin ko to. Funny, that's the theme song. West Virginia. Kanta ka na lang din lang. So, tapos paggabi na, inuon namin itong ilaw. So, iyon ko na lang para hindi na mag-worry yung matandang lalaki. Pag ako ang nag-duty, wala na talagang alalahanin yung among lalaki. Kasi, kasi ako nang lahat talaga nag-prepare para sa kanilang dalawa. So ito, pull-ups to, depends para sa mga matanda or sinong naka-diaper dyan. Bukas na po ang pero hindi gamit. Binuksan lang, hindi lang gustuhan ng amo. Sabi ko, ipapadala ko sa Pilipinas para kung sino matutulungan natin. You know, itong mga ganito na pull-ups na para siyang brief. Diba? So,
Pamimigay ko to sa mga nangangailangan. Meron din ako doon na para sa mga malakas ang dugo, yung monthly period. Meron din ako doon na open na din. Ang dami pa. Ang dami pa. So, ipapadala ko yan. Kasi may 5 box akong kailangan ko email. So, sa Friday, 2 ang email kong box. Kasi gusto ko na talagang mainti yung kwarto ko. So, ipapakita ko mamaya. Tingnan natin kung naubos ng ating amo ang pansit. Filipino pansit. See you later! So guys, ubos ang binigay natin sa ating among babae. Ang among lalaki, hindi pa siya tapos. Nag-CR. Kalimutan ko magbili ng apple cider vinegar. So, yun talaga. So, parang may kong nararamdaman sa katawan ko, pero ini-ignore ko na lang siya. Kailangan ko lang magpa-MRI. So, yun talaga ang life natin. Pag magkasakit, tapos nandito tayo sa trabaho. So, pray ko lang talaga na, kasi mabait naman si Lord, diba? Paghihingi natin, hindi naman agad yun ibibigay, but in His time. So, ganun na lang ang paninindigan ko ngayon. So, tapos, I need to drink a lot of water. So, 2 ganito ang iniinom ko. 128 na ounce. So, yun talaga. Ang buhay natin, pag hitaga natin alagaan ang sarili natin, magkasakit talaga tayo. So, na-admit ko naman na napaka-abusive ko sa katawan ko. I wasn't, being careful. So, iusa na lang akong video tanan. So, pag hindi ako tamarin, hindi ako tamad. Every night ko itong ginagawa. Pero, pag off ko kasi, hindi na ako naglagay na ito. Itong CY glue na 10 times whitening cream. Still hoping pa, diba? Mag-hope pa rin tayo. Kasi lalagay ko to, ibabad ko to ng 2 hours. Kahit gising pa yung mga amo ko, alam na nila kasi lagi ko itong ginagawa. Makikita nila ako na, you're on mask again. So, sinasabay ko na lahat. Papakita ko sa inyo mamaya ang aking higaan pag 24 hours ako dito. Kasi kailangan malapit ako sa ama. Kailangan niya ako, pero hindi naman niya nagising. Hindi man niya ako ginigising. Hindi niya ako ginigising. So, yung mga anak, nagdala ng lumahigaan namin kay Jacob. So, ito ang ating hitsura for the next 2 hours. So, ito ang aking higaan para akong nag-camping pag 24 hours ako. Pakita ko sa inyo. Dito ko siya i-blow sa kwarto para hindi marinig ng aming babae. Kasi sabihin niya, ang aga namang nag-blow ng bed. So, ilatag ko lang siya dito.
I-attach natin. Hintayin na natin. Magkaroon ng pera. Dito ang aking luggage. Mga isusuot ko dito sa trabaho. Ang aking unan, blanket, nandyan. Nandito, para akong maglayas talaga, guys. Hindi naman ako mapiki. As long as na sarili kong gamit yung blanket, yung pillow. Tapos may mahag akong blanket. Makikita niyo mamaya, guys. Papakita ko sa inyo dito. Inalatag ko dito. So, preparation for my bed. So, see you later. So, makamasin na naman. So, mag-empty tayo ng garbage para hindi na masyadong marami ang ating throw natin. Your daughter-in-law made very good spaghetti. Yeah, she does. That's why she makes spaghetti every now and then. But the thing is, she ran out of cheese. That's why it's not a lot of cheese. She ran out of cheese, so it's not a lot of cheese. But I told her it's still good. So i-off natin yung pinablock ko na bed. Lagi kong nire-ready talaga. Oh, yan na guys. Mukhang bed na siya. Ito po ang hihigaan ko every time na mag 24 hours ako dito sa trabaho. Kasi kailangan malapit lang doon sa living room lang ako matutulog, guys. May aircon dito. Pag Friday night, dito ako natutulog sa kwarto na to. Pag Saturday, Sunday, doon ako sa baba. So, i-unplug na natin. Tapos, dali natin sa baba. Makikita nyo, guys. Tingnan nyo ako, guys, na ibaba ko tong foam na to. Actually, guys, ibaba ko yung higaan ko. Ni Balintong. So, ayan ang aking bed. Ilalato ko ito mamayang mga alas 11 sa gabi. Alas 11 sa gabi na ko ilatag. Diba? So, para-paraan lang yan. Akala nyo, maano yung bed ko dito sa Amerika. Ito sa trabaho. Hindi. First time ko rin to. For how many years? Ilang dekada na ako dito sa Amerika. First time akong dito matutulog ng foam kasi may kwarto talaga. Dapat. May kwarto sa taas. Pero, pamilya ng matandang lalaki at yung mga caregiver namin ang may alam na doon kami matutulog pag hindi namin duty. So, kasi ang among babae, napaka-sensitibo sa mga ganyan. Ayaw niyang may patutulog doon. Malaming ayaw din niyang may makaupo dyan sa couch na yan. Ayaw niya. Kasi mahal daw. So, pagbigyan natin, why not? It's very easy to adjust. Later! So, ngayon, i-attach natin siya sa machine. Pakita ko sa inyo, guys. Yes. Yes. Ready or not? I'm never ready. Let me check. Ito. Wait. It's okay now? You're doing it again.
So 8:15, 9:15. Okay. So yun. At ang amo natin natin. Hindi pa natapos. Oh my gosh. Hindi pa sila siya tapos, guys. So pagkatapos namin lahat kumakain, nilinisan ko po ito every night. Pag ako ang mag-duty, hindi ko alam kung ginagawa ba ito ng ibang caregiver. Pero ako, make sure ko na malinis. So, ito ang ginagawa ko. Dito. Linis-linis. Yan. Kasi ayaw ko may makita akong hindi malinis. So, yan. Kunin ko talaga ito. Kaya yung rates sa mga ibang caregiver hindi the same sa akin. Ako lang ang mataas kasi ako ang full-time at ako ang CNA. So, malinis na dyan. Yeah. Malinis na. So, dito naman tayo sa sink. Dito naman tayo sa sink. So ito, i-heat natin sa microwave ng 1 minute. You're done there, Dave? Because I need to clean up the table. Yeah, go ahead. Yeah, that post is, we're finding, but that post holder is for sure. Trash. It's a silly thing, but she wasn't gonna, she's gonna put a post in the post holder to raise the W flag that comes, which I think is silly. You didn't know what it was when you threw it out, so.
the night, painitan to ng 1 minute para masanitize kasi nga lagi itong ginagamit natin maghugas ng plato, maghugas ng sink. So, kailangan isanitize siya. Diba? Para safe. Ganyan po ang trabaho ng Hinulbi. So, malinis ang kitchen. Malinis. Ako na yan. Walang iba. No, ayaw ko lang makakita ng ng kalat. Kontra ginako na naikalat, guys. My gosh. Ayan. Malinis. Malinis. Malinisan ko ng floor. Ayan. So, dito matutulog si Minol B. Pabigyan natin ng hotbox. Yes. Thank you. You're welcome. Matangkas natin ang kanyang mata. Hot. Hot, hot, hot. Salatan. Thank you. You're welcome. So, wala nang mascara si Minol B. Talagang getting ready na siya. Ganito talaga ako, guys. Naghanda din ako ng aking pajama at saka scrub na isusuot ko bukas for another day, another 24 hours. So, at yan, ay ang aking mga shampoo, conditioner, ang aking SY Glow kit para sa ating pagmumukha. Para naman, kahit naman konti, gaganda din tayo, di ba? Kahit mag-52 na ako. Mag-52 na si Minu. Tapos, nagdala talaga ako ng sarili kong unang, guys. Dito sa trabaho. Yun ko, talagang yun ang sakit ko. Ayokong mag-ano ng una ng iba. Kaya, lahat ng ko, andito. Yan. Ang aking bag, ang aking lalagyan ng mga gamot, kung anit-anit pa, na bigay ni Ate Camila yung Trader Joe's na So, on this other side, ang aking blanket, at yung panghalig na ko ba, may isang blanket akong puti na ilalagay ko dito para higaan ko. Hindi mapiki ang caregiver. Hindi kailangan mag-inarti-arti ang caregiver. Kasi importante. O, ayan. What are you doing? I was pointing at her, told her where I was going, and realized she had a mask over her face. Her No. eyes. I never seen her do that. That's why. No, only during, supposed to be during the day, but now it, we don't have time during the day, so. And I looked, and oops. So I just kept quiet. Kept walking. So, itong buhay namin. So, umaya ko na i-end to pag malatag ko na yung bed ko. Pero pwede ko naman ilatag ngayon. Kasi hindi naman pupunta dito sa living room yung amo. So, tingnan natin, guys. Gawin kaya natin para mag-end na ako. Mag-outro na. Ganyan. Tapos ang
aking bed. Ready na for later. Later. So, mamaya na ako magbihis ng pajama. So, mamaya, see you guys later. So, ito na lang hanggang dito na lang tayo, guys. So, thank you guys so much for watching. Ang inyong caregivers sa America. Bye!